ng isang tao nananahimik. Ang ako po'y magbibigay na makikita niyo ang Diyos habang tayo'y tumatakbo sa ating pananampalataya na may kasamang gawa, mga nabuhay na pananampalataya. Hindi patay. Papaalala po ako, hindi nagluluto. Paalala lang po sa inyo yan, mga kapatid. Kailangan nakapokus tayong lahat. Sa takbuhin ng ating pananampalataya. Habang nakikita niyo po yan, pagbulay-bulayan po natin. Unang aklat ng Korinto, sumusunod, 24:20. Alam ninyong ang paligsahan ay sa mga talatang ito na naka-steady lang siya, nanonood. Ang Diyos ang saksi. Saan man tayo naroon, saksi ang Diyos sa atin. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, sabi ni Apostol Pablo. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Paano kung naka-steady lang tayo? Paano natin makakamit ang gantimpalang nais ng Diyos para sa atin? Mga kapatid, kaya po minarapat ko po, no? Sapagkat hindi po ako nakakatulog. Brothers and sisters, gusto talaga ng Diyos na ulitin ko ito. Gusto ng Diyos ang sagot ko, opo, Panginoon. Opo. Uulitin ko po. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Pag dito po makikita niyo po yung letter A, no? Ang binabanggit po yung kinukumpara niya, yung physical na mga amateur, mga athlete po, no? Sa unang bahagi. Isa lang ang magkakamit ng gantimpala. Yung pangalawang bahagi po. Kaya sabi niya po diyan, no? Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtang ninyo ang gantimpala. Para maabot niyo po kung ano yung ninanais ng Diyos habang kayo tumatakbo. Maaabot niyo yung gantimpala ng Diyos na ibinabahagi niya sa mga taong tapat na tumatakbo
sa pananampalataya. Talatang 25, lahat ng manlalaro nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Kapatid, ikaw mismo, ikaw na nagmay-ari ng iyong katawan, ang magdidisiplina sa iyo. Sa maikling salita, disiplinahin mo ang iyong sarili. Alam mo nang may panambahan tayo. Kung saan-saan ka magpupunta, magpupuyat. Pag po kayong tatawa, totoo po ito. Nakikita ko po yan sa aking sarili. At walang ibang magdidisiplina sa aking sarili kung hindi ako mismo. Kailangan nakapokus po tayo, mga kapatid. Huwag tayong pupunta sa panambahan na parang naglalakad tayo sa sarili lang natin. Kumikilos tayo ng sarili lang natin. Huwag. Hindi tayo kalulugdan ng Diyos, mga kapatid. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Pagmasdan niyo po ang inyong sarili. Pinaghahandaan natin to. Mga kapatid, alam natin kung sino yung pupuntahan natin sa lugar na ito. Ang Diyos na tumubos ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Ang Diyos na tumubos ng ating kasalanan. Amen po ba? Yes, Lord. Kailangan nakapokus po tayo. Buong lakas at karunungan tayong pupunta sa iglesia. Tuloy po kayo. Sige po. Na buong kalakasan, buong karunungan tayong pupunta sa iglesyang ito bilang pagpapakita ng ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay na tumubos sa lahat ng ating kasalanan. Lahat na malalaro po ha, sanayan po natin na dinidisiplina natin ang ating sarili, pinaghahandaan natin. Ang ating pagsamba, walang pagsamba, ordinary day na tayo tumatakbo. Opo. Gusto ng Diyos, tumakbo tayo para sa Kanya. Ngunit, pagmasdan niyo po yung salitang gantimpala, sa 2 talata, 4 na beses isinulat po, panandalian lamang dito sa lupa, ngunit ang gantimpalang hinahangad, sabi ni Apostol Pablo, natin ay ang panghabang panahon. At habang tayo po, pagmasdan niyo po, suriin niyo ang scripture. At habang ako ay tumatakbo, may nakita po ba kayong, may direction po ba ang pagtakbo natin sa ating pananampalataya? Meron po. May goal, may purpose ang ating buhay na pananampalataya. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. May direction po. Ang faith na nasa iyo, kapatid, may direction. Hindi lumilihis. Hindi lumilihis. Bagkus diretso. Diretso sa goal na iyong tinatahak. Yan ang faith. Kaya binanggit po ni Apostol Pablo na siyang sumulat. Hindi ako tumatakbo na walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin.
Subalit, pagmasdan niyo po yung 27, subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan. Kung ano ang magagawa ni Apostol Pablo sa mga ministeryong ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, pinangangatawanan niya. Pinangangatawanan ng isang mananakbo sa pananampalataya ang lahat at iba't ibang ministeryo. Pangalawa, sinusupil ko. Maging si Apostol Pablo po, tingnan niyo po, dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito. Kung ano ang magagawa natin sa iglesyang ito, mga kapatid, gawin na natin. Gawin na natin. Ano ba ang may tutulong ko sa iglesyang ito? Ano bang may aambag ko sa iglesyang ito? Ito ang nais ng Diyos eh. Tumakbo ako sa aking pananampalataya. Sabi po ni Apostol Pablo, no, sa 27, subalit pinahihirapan kong aking katawan at sinusupil ito, maging si Apostol Pablo po, no, na siyang sumulat ng 13 aklat sa Bagong Tipan, mga kapatid. Dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Tingnan niyo po, sinusupil ko ang aking sarili. Sinusupil ito upang sa gayon, hindi ako makaalis, hindi ako maalis sa paligsa. Pagkatapos kong mangaral sa iba. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po kung hindi susupilin natin ang ating mga sarili, itutuwid sa mga balukto na ating gagawin, mga kapatid. Malamang malihis po tayo sa takbuhin ng ating pananampalataya. Maalis sa paligsahan. Kaya mismo po si Pastor Pablo ay sinusupil niya. Dinidisiplina, itinutuwid niya ang kanyang sarili. Upang sa kanyang pangangaral, mga kapatid, maging makatotohanan ang kanyang pangangaral. Okay, next. Pagmasdan niyo po yung Hebreo chapter 12, verse 1 and 2. Habang tayo'y tumatakbo sa pananampalataya. Kaya dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. Pagmasdan niyo po ang inyong paligid. Mga kapatid, unang-unang saksi natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang banal na Espiritu Santo. At yung mga katabi niyo po yan, mga kapatid, ang mga mananampalataya, ang mga kapwa niyong mananakbo sa pananampalataya. Pagmasdan niyo po, sila po ang nananatiling saksi. Amen po ba? Sila ang nakakakita. At mas lalo na ang Diyos, nakikita tayong lahat. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, ang instruction po ng salita ng Diyos, ng may akda, tanggalin natin ang anumang balakid. At ang kasalanang kumakapit, yan po ang magpipigil sa atin. Pagmasdan niyo po, no? Pipigilan tayo niyan. Dahil sa kasalanan na yan na halos nakabakay sa atin. Ang bigat po, no? May nakabakay sa'yo. Tumatakbo ka sa pananampalataya. Hindi po ba? Ang kasalanan. Iba ang pananaw ng Diyos sa kasalanan.
Kaya sinikap ng Diyos na tubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Gusto niya habang tayo'y tumatakbo sa ating pananampalataya, magaang na magaang sa ating kalooban, mga kapatid. Kayang-kaya natin abutin ang gantimpalang kaloob ng Diyos. Kaya buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Amen po ba? Move forward. Walang kakanan, walang kakaliwa, walang aatras. No? Takbuhin nasa ating harapan. Forward. Move forward, mga kapatid. Paano natin may sasagawa yan? Ang sabi po ng instruction na may akda. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Mula simula hanggang katapusan. No? Mula po doon sa pinagmumulan ng inyong pagtakbo, nakaganon kayo. Di po ba? Simula hanggang finish line, tatakbo tayo sa ating pananampalataya. Alalahanin po natin, no, ang ating pong ginawang pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus ng buong puso bilang Panginoon ng buhay natin. At bilang tagapagligtas ng buhay natin. Doon na po nag-umpisa ang pagtakbo ng ating pananampalataya. Alalahanin niyo po yun, mga kapatid. Mula sa simula hanggang katapusan. Yun na po yun, doon tayo nagsimula ng ating pananampalataya. Para alam po natin ang lahat ng ating ginagawa. Balikan po natin, no? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Nasaan po ang Panginoong Jesus? Makikita niyo po ba? Physically, hindi niyo po makikita ang salita ng Diyos. Sabi niya, ituon, mag-focus tayo sa salita ng Diyos. Para makita po natin direksyon. Makita natin kung ano ba yung aking tinatakbo na ito, tinatahak. At ano ba ang direksyon ko? Kung hindi po natin babasahin, mga kapatid, pagkaaralan, pagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos, malilihis lang tayo ng direksyon. Amen po ba? Amen po. Amen. Hallelujah. Mula simula hanggang katapusan, tumatakbo tayo sa ating pananampalataya na may direksyon. Hallelujah. Now, sige po, punta tayo. Tuloy lang po tayo, ha? Abante na po tayo. Tingnan niyo po kung paano natin didisiplinahin ang ating sarili. Makikita natin na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng pag-ibig, no? Diyos ng awa o habang, hindi po. Marunong din po magdisiplina. Marunong magbigay po ng parusa ang Diyos. Huwag tayong makikiapid. Isa po yan, no? Sa kautusan ng Diyos. Torah, Tanak. Makikiapid. Gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't 23,000 ang tao
ang namatay sa loob lamang ng isang araw dahil sa pakikiapid. Kaya po, ibinigay ng Panginoong Yahweh sa kanyang piniling tao, kay Moises, ang lahat ng kautusan ng Diyos. Kapag narinig niyo po at nakasulat sa kautusan ng Diyos, huwag kayong magsisinungaling. Kapag ginawa ng isang tao yan, nararapat lamang, ipinapakita po na ikaw ay nagkasala at may kaukulang parusa na kinakaharap ka. Ganun po sila nung araw, mga kapatid. Huwag tayo makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya 23,000 taong namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag natin susubukin si Kristo. Paalala, babala, warning. Huwag natin susubukan si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, ano po ang ginamit na parusa ng Diyos sa mga nakiapid? Pinuksak sila ng mga ahas. Marunong magparusa ang Diyos. Marunong po humusga ang Diyos, mga kapatid. Huwag din tayong magreklamo. Napakasimple po ng word. Sabi niya, huwag din tayong magreklamo. Tulad ng ilan sa kanila. Anong ginawa sa kanila po? Nagreklamo, ha? Makapangyarihan ng Diyos. Kahit ibulong mo yan, pagre-reklamo mo yan, nababatid ng Diyos yan. Nagtitinig ng Diyos. Kaya't nilipon naman sila ng mga anghel na namumuksa. Nangyari iyon sa kanila. Pagmasdan niyo po, ha? Nangyari iyon sa kanila. Sa panahon po nila. Bilang babala sa iba. At isinulat sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Past and present. Past and present. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon sa mga huling araw ay ano po? Maturuan. Maliwanag naman po ang salita ng Diyos. Amen po ba? Madaling maintindihan. Ay sino yung mga nabubuhay po sa huling araw nang ipanganak po ang Panginoong Hesus? Tumatakbo na po tayo sa huling araw, mga kapatid. Upang tayo namang nabubuhay. Ako po, kabilang po ako doon sa nabubuhay. Ngayon, mga huling araw ay maturuan, madisiplina, maituwid ang baluktot na pamumuhay. Kung nagnanais po tayo ng karunungan, ipinapanalangin po natin lagi ang Lord, bigyan mo po ako ng karunungan, bigyan mo po ako ng kalakasan. Tingnan niyo po, binihilahad na po ang karunungan. Sang-ayon po sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Apostol Santiago o James, ngunit ang karunungan mula sa langit, una sa lahat ay malinis, in and out, malinis na kalooban, panlabas na kaanyuan, malinis ang loob, mapayapa, maamo
mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Yan po ay isang karunungan ng Diyos galing sa kanyang mga salita na inilalagay niya sa isip, sa puso ng isang tao. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim o inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? Parang pahina ng pahina po, no? Ubus na po ba ang power? Ubus na po ba? Okay, ha? Kita niyo po, ano? Ngayon po, no? Sakto. Thank you, Lord. Ang paghahambing po, titignan niyo po, huwag tayong tatakbo po nang hindi natin nalalaman kung ano ang ating pananampalataya. May dalawa pong paghahambing, ha? Na sinasabi po diyan sa aklat po ng Hebreo Kabanata 12. Samantala ko lang naman po pinutol, no? Para makita natin yung susunod po nito, no? Sa Friday night po naman, papaalala lang po, Friday night ulit. Na po, loobin ng Diyos po, no? Okay, kapag nakita niyo pong Sunday, ako po yung nag-share, no? The following mga Friday po. Second Friday of the month, no? Ako po yung naka-assign noon. Okay, bundok ng Sinai. Ano po ba nakikita niyo sa bundok ng Sinai? Saan po ba ito? Ito po yung saklaw ng Ehipto. Egypt po ito, sa lugar ng Egypt. Egypt Peninsula. Okay, nakikita niyo po sa salita ng Diyos, no? Maging ang bansang Israelita ay nakasaksi po. Nakita rin namin, sinasabi po sa Exodus 24:17, nakita rin ng mga Israelita ang kaluwalhatian ng Diyos. Na si Yahweh na parang nagniningas na apoy sa taluktok ng bundok ng Sinai. Nasaksihan po nila yun, ha? Nakita ng kanilang mga mata. Even si Moses po, nandoon, nasaksihan niya rin po. Ang taong pinili, tinawag ng Panginoon na si Moses. Na makita ni Moses, talagang nakakakilabot ang kanilang natanaw. Kaya pati si Moses ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Na-experience niya po. Si Moses ay alam po natin na si Moses kung ano naging papel niya. Isang sugo ng Panginoong Yahweh. Ibinigay sa kanya ang panuntunan po. Ang principle, panuntunan. Ang batas ng Diyos. Sinasabi po sa mga talata, ito, 18, hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakakita gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab na babalutan ng dilim at may malakas na hangin. Mantakin niyo po, tingnan niyo po yung bundok na yan. Papaano po makakalapit ang mga Israelita? Balikan mo. Papaano makakalapit ang bayang Israel? Sa itsura pa lang ng bundok na ito. May apoy na nagliliyab
nababalutan ng dilim at may malakas na hangin, no? Kapag ka nga lang po nawawalan na ng elektrisidad, no? Ang lugar ng Bacoor, totally damhin niyo po, walang kuryente. Eh hindi basta-basta po yung apoy na yan, no? Nababalutan ng dilim, hindi mo makikita kung saan ka patutungo, ang dilim eh. At may malakas na hangin, umuugong pa. Hindi ka makakalapit, mga kapatid. Nakarinig sila roon ng tunog ng trompeta at ang isang tinig, nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao. Nakiusap silang, huwag na itong magsalita sa kanila. Natakot po ang bayang Israel. Walang makalapit. Sapagkat hindi nila kayang nang marinig nila ang salita ng Diyos, ang tinig ng Diyos. Sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito, napakarami pong kautusan ng Diyos. Huwag kang magsisinungaling, huwag kang magrereklamo. Ang simple lang po, no? Pero hindi magawa ng tao. Paulit-ulit lang tayong madadapa. Tanggapin niyo po, malupit ang Diyos tungkol sa kasalanan. Kaya ayaw ng Diyos ang kasalanan. Kaya tayo mga Kristiyano, konting sumagot lang tayo ng pabalang, Lord. Tawarin mo po ako, ha? Nakapagsalita po ako nang hindi nakalulugod sa'yo. Ganun tayo. Kasi mahigpit ang Diyos sa kasalanan. Ayaw niyang mabahiran ang mga mananampalataya ng ano at iba't ibang klaseng kasalanan. Sabi diyan po, no? Ang sino mang tumapak sa bundok kahit hayop ay babatawin hanggang sa mamatay. Pag binrek mo, mga kapatid, pag binrek ng isang tao, ang batas, kautusan at tuntunin ng Diyos, binrek mo lahat. Sinuway mo lahat ang may akda ng batas ng Diyos. Sabi po diyan, no? Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanila, Moshe, huwag aakyat sa bundok, ni hahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin. Kaya po, mga kapatid kong minamahal, kaya iingat po tayong suwayin ang pananaw ng Diyos sa kasalanan. Sino mang gumawa nito ay papatayin. Nagpaparusa po talaga. Hallelujah. Next. Sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop, at sino mang patayin sa ganitong dahilan, ay huwag din hahawakan. Ha? Huwag natin siyang hahawakan. I-touch man, ano? Ayaw ng Diyos po. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trompeta, saka pa lamang kayo makakaakyat. At tingnan niyo po, no? May kapahintulutan ng Diyos. Kahit kay Moises, bago sumulong si Moises sa pinagagawa ng Diyos, may kapahintulutan ang Panginoong Yahweh sa bayang Israel. Antayin natin ang go signal ng Diyos. No? Kikilos tayo. Antayin po natin, nagre-reveal po ang Diyos. Huwag tayong maiinip. Huwag tayong magre-reklamo. Amen po ba?
Oh, praise the Lord, ha? Ang galing po magturo ng Diyos. Kaya nga po sinabi niya, no, sa Hebrew chapter 13, hindi kita iiwanan, ni pababayaan man. Ako ang tumutulong sa iyo. Ano ang magagawa ng tao? Nakikipamuhay po ang Diyos sa piling natin, mga kapatid. Amen po ba? Amen na po. Promise ng Diyos yan, no? Nakikipamuhay siya, nakikipisan siya sa atin. Nakikita niyo po, tuloy tayo, ha? Okay, bundok ng Sayon. Bundok ng Sinai, bundok ng Sayon. Wow! Apostol Pedro ang naglahad po. Naglahad kung ano ang itsura ng Mount Zion. Ito po'y katabing, nasa silangan po ng Jerusalem. Wow! Saklaw po ng bansang Israel. Pagmasdan niyo po ang Israel, ha? Yan po, makikita niyo kung sino yan. Lumapit kayo sa kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual. Pagmasdan niyo po inyong sarili. Kung sino po ang foundation nito, mga kapatid. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos na mga handog. Handog na espiritual na nakalulugod sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Templong espiritual ang iglesia. Amen? Bahagi ako. Ikaw, tayong lahat, bahagi tayo ng templong espiritual. Sabi diyan po, maghandog. Handog na espiritual na nakalulugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Tuloy. Sapagkat Scripture says, Scripture po ang may sabi. Sinasabi sa kasulatan, tignan ninyo, inilalagay ko sa Zion. Nasa bansang Israel po, ang Mount Zion. Isang batong panulukan, pinili at mahalaga. Hindi mapapahiya ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Hallelujah. Sa aklat ng mga gawa, pinagmulan ng iglesia, aklat ng mga gawa. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Pundasyon. Batong pundasyon matibay. Pagmamasdan niyo po, no? Mount Zion. Puro bato po yan. Ikinumpara po ang kanyang bugtong na anak, ang amang nasa langit, ang kanyang bugtong na anak. Bilang matibay na pundasyon, mga kapatid. Next. Listen po, ha? Siya rin ang pinagkalooban ng Ama na may akda ng kaligtasan. Sa Kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan. Sabi po sa ibang sipi sa Biblia, sa silong ng langit. Silong. Langit, silong, ang lupa. Sa Kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos Ama sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya po mga kapatid, natanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon
at tagapagligtas ng iyong buhay. Nagsimula ka na sa panakbuhin mo sa iyong pananampalataya. Amen. Amen. Mula simula hanggang katapusan, maabot mo ang finish line. Tuloy tayo, kapatid. Ang nagkatawang tao, si Kristo, sa talatang ito, nilapitan ninyo si Jesus, mga kapatid, ha? Ang bayang Israel hindi makalapit sa Panginoong Yahweh. Pero dahil sa mayamang habag ng Diyos, nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan. May binigay na po lahat ng Ama na sa langit ang lahat ng karapatan sa kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Kristo. Tagapamagitan ng bagong tipan at ang dugong iwinisik na may pangako na mas mabubuting bagay. Ang panuntunan, principle po, dahil sa mayamang habag ng Diyos sa mga talatang sumusunod. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sayon. Tahimik kasi po ang wala kayong makikitang apoy. Hindi binabalot ng dilim, may malakas na hangin. Kaya po nabanggit ni Apostol Pablo, sa bayang Israel ang lahat ay nagkasala at wala ni isa man ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang nakalapit po. Pero dahil sa mayamang habag ng Diyos, at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Next. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon. Amen po ba? Panganay na mga anak, lahat ng tumanggap, panganay na anak, lahat ng tumanggap sa salita ng Diyos. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Amen. Mga kapatid, lahat po ng pangalan ng mga tumatakbo sa pananampalataya ay nakitala na po ng Diyos sa aklat ng buhay. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom. Kita niyo po. Diyos na hukom ng lahat. At ang espiritu ng mga taong ginawang ganap. Next. At ang dugong iwinisik na may pangako. Makabuluhan po, ha? Ang dugo ni Kristo po. Napakamakabuluhan po. May mataas, malawak na layunin. Okay, pinakita ninyo po si Abel po, no? Nang paslangin po ni Cain, no? Pinakita po yung physical. Spiritual, physical. Tuloy. Kaya't lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit daw po tayo sa bayang Israel, hindi sila makalapit sa Panginoong Yahweh, sa lumang tipan, sa bagong tipan. Lumapit tayong may malinis na budi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Hallelujah! Mga kapatid, tayo po tayo. Pwede po ba? Tayo lang po tayo, ha? Ito pong babasahin ko, mga kapatid, bago tayo magtapos, ha? Huwag tayo uupo. Aangkinin po natin ito, ha? Mahalaga po ito. Sabi sa Ezekiel, Kabanata 36, talatang 25, 26, 20. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay.
upang kayo'y luminis, aalisin ko rin. Tignan niyo po ang mga pangako ng Diyos. Aangkinin natin ito. Mahalaga po ito. Ito po yung magsisilbing gabay natin. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Nakikita po kitang-kita tayo ng Diyos. Tagus-tagusan. Kung titignan tayo ng Diyos, tagus-tagusan, wala tayong maikukubli. Aalisin ko ang mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Listen, church. Ang instruction ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Amen po ba? Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. At bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso. Dati simple nature ng tao. Lumang pagkatao. Ang masuwayin puso ay gagawin kong pusong masunurin. Oh, Lord. Hindi talaga po nagpapabaya ang Diyos sa atin, mga kapatid. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kaya po mga kapatid, kung wala ang Diyos sa atin, kung ang ating puso ay luma pa rin, papalitan ng Diyos ng bago. Bibigyan ka ng Espiritu ng Diyos upang makalakad tayo kayo ayon sa aking mga tuntunin. At masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Malaga po ang may malinis na puso. Bago. Pusong galing sa Diyos. At ang banal na Espiritu, kapag wala po yan sa isang tao na tumatakbo sa kanyang pananampalataya, hindi siya makakarating, mga kapatid. Kaya po ang Diyos, walang pagkukulang sa atin, mga kapatid. Lahat ng yan, babalik sa Diyos. Babalik ang lahat ng kalwalhatian sa Kanya. Tuloy tayo. Now, babala po mga kapatid babala na mag-ingat, malumanay na nagsalita ang may akda sa mga nakikinig at mambabasa. Tayo po yan. Ang sasapitin ng walang pananampalataya o paniniwala sa Kanya. Sige po, upo muna po kayo. Yan po ang kinin po natin na ipinimimigay po yan ng Diyos. Kaya't huwag kayong tumangging makinig. Pagmasdan niyo po, no? Kaya't huwag kayong tumangging makinig sa Kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa. Sino po yun, mga kapatid? Sa panahon ng mga Israelita, si Moises, ang naging tagapagsalita ng Diyos. Moises, ang kautosang ito, ilahad mo sa bayang Israel para malaman nila. Ang tumangging makinig sa nagsalita dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa ng Diyos. Kaya po huwag natin babaliwalain ang mga taong naghahayag ng salita ng Diyos. Gaano pa kaya tayo kung tayo tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit, ang salita ng Diyos. Amen? Yan lang po magsasalita.
mula sa langit ang salita ng Diyos. Dahil sa kanyang tinig na yanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon. Minsan ko pang iyayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing, aalisin ko ang mga nilikhang nayayanig. Okay, hiwalay ng Diyos. Ang mga taong nayayanig, natatakot. Upang hindi manatili ang mga bagay na di nayayanig. May separation po, paghihiwalay. Okay? Bakit po, mga kapatid, ingatan po natin ang Panginoon. Sa mga talatang ito, kaya pasalamatan po, no? Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Amen po ba? Sino ang pundasyon nito? Ang Mount Zion. Nasa gitna po ng bayang Israel. Matibay na muog. Matibay na pundasyon. Kahariang hindi nayayanig. Pagmasdan niyo po, patuloy at patuloy na ipinapanalangin ng milyong-milyong Kristiyano ang bansang Israel na kung saan naging matatag na pundasyon ng mga iglesia at kabilang po ang iglesyang ito ng COG Bacoor. Amen po ba? Amen. Sambahin natin ang Diyos sa paraang nakalulugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Yan po ang nais ng Diyos. Alam natin ang ginagawa natin pagsamba sa Diyos. Sino ba siya? Ang matibay na buog. Siya na tumubos ng aking kasalanan, nagpalaya sa pagkakagatos natin sa kasalanan, mga kapatid. Huling talata, sapagkat tunay nga na ang Diyos, ang ating Diyos, ay apoy na tumutupok. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. Sarap naman, palakpakan ng ating Diyos. Tayo po tayong lahat. Patawad po, 6 na minuto. Patawad po, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, no? Balik tanawan mo lang po natin, no? Ang napag-aralan natin ng mga 3 buwan na nakalipas. Maraming. Ang nais ng Diyos po, no? Pagsambang nakakalugod, nakilalang-kilala niya sa ating ginagawang